Kapag tumataas ang PaCO2 o ang arterial carbon dioxide level, normal na reaksyon ng katawan ay mas lalong huminga ng mabilis at malalim. Parang may built-in alarm system ang katawan natin na nagsasabi ng, "Uy, sobrang dami na ng CO2. Kailangan na natin itong ilabas." Kaya sa isang healthy na tao, ang mataas na CO2 ay automatic na nagpapataas ng respiratory drive o ito yung kagustuhan ng katawan natin na huminga. Kaya kung makakita tayo ng pasyente na may mataas na PaCO2 pero mabagal o kulang pa rin ang paghinga, red flag agad ito. Ibig sabihin, may ibang problema na nakakaapekto sa respiratory system. Hindi na normal ang sitwasyon dahil dapat sana ay na-trigger na ang katawan para huminga na ng mas epektibo. Kapag ang mataas na carbon dioxide ay nagdulot na ng acute respiratory acidosis, ibig sabihin, hindi na nailalabas ng maayos ang carbon dioxide at nagsisimula ng bumaba ang pH ng dugo. Sa madaling salita, nagiging mas acidic ang katawan dahil naiipon ang carbon dioxide. Ito ay senyales na may seryosong problema sa ventilation. May tatlong pangunahing dahilan kung bakit nangyayari ito. Ang unang posibilidad ay may problema mismo sa respiratory center sa utak. Ito ang bahagi ng brain na kumokontrol sa paghinga. Kahit mataas na ang carbon dioxide, parang hindi nito naririnig ang alarm signal kaya hindi nito pinapabilis o pinapalalim ang paghinga ng pasyente. Sa unang sitwasyon, maaring naapektuhan ang respiratory center dahil sa mga kondisyon gaya ng drug overdose, sedatives, anesthesia, head injury o iba pang neurologic disorders. Parang may tumatawag sa cellphone mo ng paulit-ulit pero nakasilent ang phone mo. May signal pero walang response. Ang ikalawang posibilidad naman ay normal ang respiratory center at nakatanggap ito ng signal na mataas na ang carbon dioxide. Ang problema naman ay hindi nakakarating ang utos papunta sa mga respiratory muscles. Ibig sabihin, gumagana ang boss pero hindi nakakarating ang instructions sa mga workers. Kapag ganito ang nangyayari, maaaring may problema sa nerves o spinal cord na nagdadala ng signal mula utak papunta sa diaphragm at ibang respiratory muscles. Parang may manager na nagbibigay ng utos pero naputol ang internet connection, kaya hindi natatanggap ng empleyado ang instructions. Ang ikatlong posibilidad naman ay gumagana ng maayos ang utak at nakakarating din ang signal sa muscles pero ang lungs o chest bellows system mismo ang may problema. Kahit anong pilit ng katawan na huminga, hindi pa rin sapat ang ventilation para mailabas ang carbon dioxide. Maaring mangyari ito kapag may parenchymal lung disease. Ibig sabihin, may sakit mismo sa tissue ng baga. Halimbawa, severe COPD, pneumonia, ARDS o iba pang kondisyon na nagpapahirap sa pag-expand ng lungs at sa paggalaw ng hangin. Parang maayos ang driver at makina pero sobrang sira ang daan kaya hindi makausat ang sasakyan. Pwede rin itong mangyari dahil sa muscular weakness. Kapag mahina ang diaphragm at iba pang respiratory muscles, hindi sila makakagawa ng sapat na effort para makahinga ng maayos ang pasyente. Kaya ang pinakamahalagang takeaway dito ay kapag may elevated PaCO2 at acute respiratory acidosis, isipin agad ang tatlong posibleng problema. Una, may sira sa respiratory center ng utak. Pangalawa, may problema sa pagdaan ng signal papunta sa respiratory muscles. O pangatlo, hindi kayang mag-ventilate ng maayos ng lungs at chest muscles kahit normal ang neurologic response. Ito ang tatlong major categories na laging dapat i-consider sa pag-assess ng pasyenteng may hypercapnia. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at i-follow mo na rin ako for more medical topics. Thank you for watching, guys!